night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Guys, nakababa na tayo. Dito tayo sa TJ Maxx. Unahin natin ang TJ Maxx, guys. This one. Pop. Cute niya, guys. So beautiful. Medyo mahal pero ang ganda niya. Guys, may nakuha na ako and so excited pang maghanap. So, see you guys later. Guys, may mga nakuha na tayo. Sobrang nagseryoso ako sa pag-mini shopping ko. So, ikot-ikot muna tayo, guys. Guys, ang daming magaganda na kakahimatay. Look at guys, pakita ko sa inyo. Guys, hindi ko na kayo naisama kanina sa loob ng TJ Maxx. Alam niyo naman kapag nasa TJ Maxx ako, super addict talaga ako mag-shopping doon. Talagang focus ako. And I'm so very happy kasi may dalawa tayong dress na nakuha. Kaya lang hindi sila sale. Kaya talagang medyo mahal sila. But for me, it's okay. Kasi sabi ko nga, minsan lang natin i-reward ang ating sarili para mag-shopping. And for me, deserve ko yun. So, hindi na ako nakapunta ng Burlington at saka dun sa Chinese So, maybe next time, maybe in Friday. Hindi ko alam, I will be continue my vlog until tonight or mag-haul na ba tayo or Friday. I-set na natin na medyo mahaba yung vlog natin. Sinundo na ako ni Sweetie, nagbabangko lang siya. Then, pupunta kami sa mag-milk tea, mag-grocery, mag-dinner. So, I think magkiklip ako ng ilang vlogs pa ng ilan namin gagawin ngayong Wednesday. Ayun na si Sweetie. Sweetie, mag-hi ka sa vlog ko. Hi! It's Sweetie!
Ovaltine. Ovaltine? Ayoko na. Parang sale na yan. Kami ni Sweetie. Sino mag-hi ka sa vlog? Hi! We have a dinner here. Ay, pagkain, guys. Sweetie, let's eat. Dinner muna kami na Sweetie. Guys, good morning and welcome back to our vlog. It's Happy Friday. Ang sarap ng tulog ko, guys. Pumasok na si Sweetie sa office. And today is my work at home ako. So, every Friday talaga, may mga paperworks lang akong ginagawa at sinasubmit online. So, hawak ko yung oras at panahon para magpahinga at makabawi ng mga pagod for the past few days. And kahapon din is my work at home pero hindi ako nag-vlog. Parang maghapon akong pagkatapos ko ng online work, naglinis na ako ng kusina namin, itong kwarto namin, nagpalit na ako ng bedsheet, nag-vacuum, nagpunas, nagwalis na ng buong bahay, nagpunas na. Nung gabi naisingit ko pa na mag-post ako ng mga ilang paninda ko for May collection sa Pasabay. But tomorrow is the pick up of 2 box natin na papunta ng Pilipinas. Itong cargo 7 and 8 natin. Thank you so much guys to support our small business. Maraming salamat po and God bless po talaga sa inyo. So ngayon, hindi na ako nakapag-end ng vlog last Wednesday na nag-diary tayo. Kaya naisip kong duktungan ngayong Friday kung anong mangyayari sa amin. I'm so excited. Dumating na yung order ko from IKEA. Ilan na mga gamit na gusto ko na parang i-refresh natin ang bahay. And kasi nga, syempre may bisita tayo for the next few days. And dahil nga yung aming CR ay halos inayos yung cabinet. Pero nagpapaset ako para i-paint yung aming kusina, i-refresh siya. Kasi nga medyo, syempre, alam mo naman, for almost 3 years to 2 years na rin namin nakatira dito sa bahay na to. So, gusto ko lang siyang ma-refresh. So, mamaya, I think dadaan kami ng Home Depot ba to or something para bumili ng pintura. And, kinancel ko na rin kasi yung chair na in-order ko sa IKEA para dun sa aming bar. Kasi naisip ko nga na napag-usapan namin ni Sweetie na hindi muna kami bili ng ilang furniture. Tama na itong nabili namin sa room, yung nabili namin sa IKEA. Kasi we plan to buy a new stuff kapag lumipat na kami ng bahay very soon. So, at least siyagain muna yung mga meron kami. And we're so very happy kasi lahat ng ito talaga ay pinaghirapan talaga namin from the scratch ni Sweetie. And almost 3 years. We're so blessed for that na talagang ito ay napag-ambagan at napagtrabahuhan talaga namin mag-asawa. So, we saved it first. And I think nanood ako ng isang YouTube na talagang, inaayos na lang niya yung mga furniture nga. So, para maging maiba naman yung furniture natin in my bar, parang feeling ko kukulayan ko na lang siya at i-refresh ko nga yung kusina. So, yun ang mangyayari ngayon. But, syempre, may ilan pa akong kailangan. At alam ko kung saan ako pupunta. I know I cannot go to TJ Maxx, Marshall Home, or Marshall, or Burlington, or Ross. Pero okay din naman ang mga price sa Burlington at Ross. Medyo mababa doon. So, okay siya. But I want to go to DD's kasi doon ako makakahanap ng mga ilang i-decor ko at kailangan ko pa. And I think may dadaanan ako ngayong hapon kasi dumating na yung mga ilang in-order ko na mga damit.
at mga ilang items na galing sa Bangkok, Thailand para ilagay ko siya next week sa aming shop. Ayan. So, abangan niyo po yung opening ng aming shop. It's gonna be Mother's Day. Hopefully, ay, makabenta agad tayo. And sobrang cute ng mga items ko na nabili from Korea na halos meron din sa Ross, Burlington, TJ Maxx. Nakakatawa kasi hinanap ko talaga yung suppliers ng ganon. And para at least naman hindi tayo nahuhuli sa mga updated na uso from Home Decor by Densling Closet. Kasi gusto kong ituloy yun dahil alam niyo naman ako, kahit hindi ganun ka-perfect yung pag-aayos ko sa bahay or pagde-decor, maraming naaaliw, maraming nagko-comment, maraming nakaka-appreciate. Kaya sabi ko, ipagpapatuloy ko to kasi may mga ilan din akong paninda na pinadala sa Pilipinas na pwede nilang mabenta sa abot na makakaya nila. So guys, samahan niyo ako the rest of our Saturday simula nung nag-diary ako na Life Balance ang title natin, di ba? Life Balance kahit tayo nagkatrabaho, pero we have a lot of time for ourselves, for our family, and syempre kung ano ba yung buhay-buhay ko talaga dito sa Amerika. So, doon Wednesday kasi, nakat ko siya kasi pagkatapos ng dinner namin, parang nagpahinga na ako. Tapos tumawag pa kami sa anak namin. Nakatulog na rin kami kasi the following day may trabaho sa Sweetie. Kahit work at home ako, kailangan kong gumising at ipasa yung mga kailangan online. And syempre, nag-shopping ako doon ng mga ilang damit. And for sure, i-haul ko yan. I don't know before ending ko yung vlog ko, mag-haul ako or tomorrow isi-separate ko sa inyo yung mga ilang summer clothes na nabili ko na dagdag ko sa aking drawer, sa IKEA drawer ko. Kasi nga wala nang laman yung IKEA drawer ko na halos yung iba ko nabili sa Bangkok, okay naman siya. Pero natanto ko na kukunti pala talaga ang damit ko na halos pinamigay ko na, dinonate ko na at binenta ko na. So talagang kailangan may mga damit ako kasi I'm planning to have another work this coming July. Sana supposed to be nag-email nila sa akin. And gustong-gusto ko talaga to. And hopefully, makuha ko siya uli. And alam mo yun, ma-enjoy ko pa rin yung moment ko dito sa Amerika na talaga nagtatrabaho and makatulong sa aking asawa. Also, our daughter and our family. So guys, magbe-breakfast muna ako. Sobrang lamig. Sobrang sarap matulog. So, samahan nyo ako the rest of my Saturday. I think I'm gonna be go also in coffee. Magbi-me time din ako. And after that, I go to Didi's to pick upin ako ng Sweetie. We go to Home Depot ba or something. And magdi-date na naman kami ngayong Friday. Baka mag-dinner kami. So, samahan nyo kami, guys! See you guys later! Papatry ako sa inyo. Ang ganda-ganda nito. And I think they have lot of scent or parang flavor. Ayan, pang scrub. Try me yan, guys! Ang sarap! Diyan sa katawan ng bango nyo pa. It's my favorite cookies right now. Alam niyo yan. Lagi tayong bumibili niyan. Try it, guys! Dami ito sa Target, Walmart. Ayan. Try nyo na. Bili na kayo. Guys, hindi ko na kayo nabalikan. It's Happy Friday! It's already 3:30 or 3 o'clock pa lang siya. Kasi ako ay nag-lunch ng madali, naligo ng madali, tapos ang dami ko pa mga paperworks na isinagmit kasi hanggang 2 o'clock to 2:30 lang naman yung work ko online. So, kailangan kong ayusin yun para wala akong stress at isipin ng weekend. And thankful naman ako kasi sumagot yung team ko na lahat ng ginawa kong paperworks ay okay. So, okay yung mga trabaho natin. So, start na natin mag-weekend. Yan yung pinaka-wish ko now and then. Na kapag weekend, I have family time. Meron akong pang sarili ko even though na isisingit natin yung mga small business natin. Pero, gusto ko talaga full-time rest, pahinga, walang iniisip, kundi asawa ko, anak ko, pamilya ko, at mga ilang dapat tapusin dito sa loob ng bahay. So, ngayong Friday, naisip ko na gusto ko na namang ipasya ng asawa ko. Gusto niya, nag-invite siya for a dinner. Ganun naman kami every week. Yun ang parang relaxation naming dalawa dito sa Amerika. So, sabi ko, mauna na muna ako kasi may ilan akong titingnan sa Didi's. Kasi Didi's is my favorite place kapag mura, na matibay, na maganda naman. At pwede nating ipagbenta, ipag-decor or something. Then, I think, I try mag-coffee kasi may Starbucks doon. And ayoko mag-try sa iba talaga ng coffee kasi sa nangyari sa amin last day, nabobahan, na flashback ko siya. Ayoko mag-comment pero hindi maganda yung naranasan ko sa kanila. But, you know,
maganda pa rin nagtatry para hindi tayo banu-banu, ano, medyo updated tayo. But kasi nga sa aming dalawang mag-asawa, kung anong kinasanayan namin, yun talaga yung pina-follow namin. So, mag-aayos muna ako guys, and balikan ko kayo para makaalis na tayo. So, let's go guys. Nakapag-ayos na tayo. Ayan, naiipit ko na yung hair ko kasi nga, parang gusto ko siyang iipit. Hinat oil ko siya kanina. Alam niyo bang may binili ako doon sa Galleria Mall, mga Korean stuff siya, mga Korean items like that, mga lipstick. Magaganda mga lipstick niya. And this one is my new lipstick right now. It's Balm Cute. Balm lang siya na coconut, pero para siyang lipstick. Ganda niya, oh. It's a brown one. And alam nyo ba na magnet siya? Cute. So, mga handy-handy lang. Kung ayaw mo magdala ng lipstick kasi nga nadadry yung lips natin, lalo na dito sa Amerika, very winter, malamig. And until now, May na, malamig pa rin siya. Nakahitek pa rin ako sa loob. And then may jacket pa rin ako nadala. So, I think, in-expect ko mga June or July, magle-lesser na hanggang August to last week of September. Yan yung medyo mainit. Pero pagdating ng hapon to gabi, may konti namang hangin. Hindi kagaya sa Pilipinas na all the way ang init. And expect ka na niya ng October, mag-start na niya maglamig. Hanggang gano'n na naman siya. So, ako muna yung mag-aayos. And magli-lipstick na ako. And after that, isa-set ko na yung grab ko. Tinawagan na ako ng asawa ko. And naalis na tayo para makapag-relax naman tayo. At makapamasyal muna tayo. Na hindi ko masyado nagawa last Wednesday. Pero nakagala naman ako dahil nakapag-shopping ako. So, let's go guys. Samahan niyo pa rin ako. Guys, ayan, tapos na ako mag-ayos. Alam niyo namang hindi ako magaling magkilay, hindi ako magaling mag-makeup, pero talagang halos pinupush ko na makapag-ayos tayo. Hirap maging babae. Then, itong favorite blush ko na nabili ko na to sa Korea, na meron ako nitong tinda dyan sa aming, tindahan sa Lucena. Shoutout sa aking office mate before na si May from, Bicol. Mare, bumili ka na kasi kahit morena ako, mas maputi ka sa akin. Ang ganda niya sa face at lagi kong tinatag siya na hanggang gabi, hanggang umuwi ako, napakaganda nitong makeup na to. This is mahina ang mata ko at wala akong salamin. Pero, for sure, makikita nga to sa Facebook ko. And, talagang nandun yung mga pasabay, makeup ko. Kahit di ako magaling mag-makeup, gusto ko talaga maging maayos ako. Pagsisimba ako, magtatrabaho ako. And alam mo naman, ganun talaga ang babae, diba? So, still ang pulbo ko ay L'Oreal. Yung matcha na style na powder. Konti lang. Nag-concealer ako. Pero alam nyo ba, I think mag-vlog din ako ng mga bagong skincare ko kasi almost 1 month and a half nang naubos yung skincare ko. At maganda naman yung naging resulta. And nung sumunod-sunod yung aking retinol, maganda yung kinalabasan ng skin ko. Kasi sabi ko nga hindi naman ako nagpapaputi. Pero at age of 44, gusto ko ma-maintain yung medyo, hindi ka naman nagpapakabata. Kasi talaga namang you're going that age. Pero maganda pa rin yung maintain to take care and love your skin. Very importante yan. Lalo na nandito kami sa different kinds of weathers. May winter, may mainit, or most of the time malamig talaga dito. So talagang you have to take care of your skin kasi naiiba talaga yung texture niya. And talagang naging comfortable ako sa mga products sa TJ Maxx or Marshall na doon ako nakakabili, or sometimes dyan nga sa Walgreens or Target or Walmart. So, but 100% talaga TJ Maxx ako nakakabili ng mga ilang branded. Even though kahit may mga ilang branded sa Ulta, meron yan sa TJ Maxx na napapaligaw. At hindi naman talaga sila yung may expired or something. Kahit naman sa mga Rose or Burlington, magaganda rin yung mga skincare nila. Pero mas nasanay talaga ako sa TJ Maxx, lalo na nakapagtrabaho ako dyan. So,
I know yung mga brands, syempre like kung sinasabi na sinesearch ko sila, binabasa ko sila, and tinatry ko yung mga comment, and I'm so happy na gumamit ng mga ganon. Pero excited din ako sa mga nabili ko sa Watson sa Pilipinas nung umuwi ako last December, na halos ginagamit ko yung mga facial wash, mga skincare na ganon din yung kinasanayan ko before. So hindi iba yung mukha ko, hindi ako na-allergic or may mga pimples or something nangyayari, hindi talaga. The first time na nag-retinol ako, but actually long time na ako nag-retinol, pero yung retinol ko kasi may kahalo. But this time, this March to April for the second week, March last week hanggang buong April, puros retinol lang ginagamit ko sa gabi. Pero sinasalitan ko to ng mga pants na nabili ko sa Watson sa Pilipinas. Pero iba pala talaga yung full na retinol ka. So maganda talaga pala at age of 44. I don't know ha, comment down below. Ito lang ang experience ko na sinishare ko sa inyo na pwede yung itry. But you have to be na i-search nyo muna, pag-aralan nyo muna, obserbahan nyo muna, kasi magkakaiba talaga tayo ng textures ng skin. Medyo parang sa akin okay, sa inyo hindi. So, ang hirap sometimes mag-recommend. But for me, ang dami ko naman napapanood na nagvo-vlog na nagre-recommend. So, i-try nyo lang, diba? Lalo na kung nandito kayo sa Amerika, napakadaming skincare, maging sa mall or all over na kilala nga yung mga TJ Maxx, Marshall, Target, Walgreens, also CVS na pharmacy, marami din dyan. But, yung maganda nga is yung i-search nyo muna, pag-aralan nyo muna, or mag-search din kayo, malay mo yung kaibigan mo, gumamit, tas bagay sa inyo. So, kasi minsan takot ako, kasi baka, alam mo yon na bagay sa akin, tapos hindi sa kanila. But for me, tinetest ko munang mabuti. Tapos si Mami din, napadalhan ko din siya ng retinol at si Tambelina. Ginagamit din nila, pero sabi ko nga sa inyo, ibang-iba ang weather sa Pilipinas. Sobrang pag tag-init, sobrang tag-init. Pag sobrang tag-ulan talaga or medyo lumalamig. But yung ginamit ni Mami, I think it's one of the latest Nivea for overnight night siya. Maganda sa kanya. Age of 75 years old. Nagfe-flex daw, parang umaayos siya. Hindi naman siya talaga totally nagpapaputi or nagpapaganda. Kung baga gusto lang niya, parang pag siya sisimba or magpapadoktor or makikipag-date sa friends na medyo stretch daw lang yung kanyang face. Kasi si Mami hindi naman talaga siya mahilig sa mga skincare simula-simula. Marunong siya mag-alaga ng skin niya, may mga ilan siyang parang pangtanggal ng makeup or for overnight, pero hindi niya masyadong na-focus talaga. Lalo na kasi pag nag-makeup siya tanggal agad, so talagang ngayon parang ang ganda ng skin niya kasi hindi siya nasanay ng sobrang full of makeup, sobrang kolerete. Kaya habang tumatanda si Mami, parang fresh pa rin yung kanyang face, pero gusto niyang ma-maintain yung ganon. So nag-substitute kami ng ibang panggabi. Kasi ngayon, medyo tag-init sa Pilipinas, sobrang init. E naranasan ko yan last year nung umuwi rin ako nung May, nung graduation ng anak ko for almost 15 days ako nandun. Sobrang init, walang patay ng aircon talaga namin. Pagkaligo, sobrang aircon. Kahit sa gabi na kailangan kong mag-skincare, talagang kailangan naka-shower na ako at nakababad na or nakabukas ang aircon para hindi malusaw yung aking skincare. So, I compare na mas magandang pag nasa Pilipinas, kahahanap ka talaga ng talagang bagay sa weather sa Pilipinas sa mga skincare dito. At yung mga ibang dinala ko nung Pasko, maganda naman yung weather, ay naging maintain naman sa akin. Lalo nung ikakasal ako, kailangan na ma-refresh ko yung aking face. So, talagang nagtuloy-tuloy siya. And then, naisip ko kapag nasa Pilipinas, pag alam mong tag-init ka, sobrang ganito, much better talaga is dun ka na lang sa Pilipinas din bumili ng mga skincare. Like sa Watson, napakadami mo ng pagpipilian sa mga mall. So, it depends talaga. For me, this is my experience na parang iba talaga. But, marami talagang skincare na naobserbahan ako na dinala ko nung May, nung tag-init, tsaka nung taglamig. So, alam ko yung mga pwede kong dalhin or balik-balikan kapag uuwi ako or magbabakasyon ako ng Pilipinas. So, yan lang yung medyo commercial ko, how to take care of myself. Hindi naman ako ganong kagalingan mag-explore ng skincare. Sinasabi ko lang yung fitted at okay sa akin. At ganun din yung mga makeup brand na ginagamit ko. Hindi ako masyadong
mahilig din sa mga parang ako kasi nag-explore. Pwede ako sa branded, pwede ko naman pag-ipunan at effortan, at pwede rin naman ako sa middle local dito sa Amerika or from Korea or Bangkok na mga makeup. So, okay naman sa akin. Pero yung mga lipstick sometimes nagtatry ako sa iba, pero talagang from Dubai din talaga hanggang nung nag-Bangkok ako nagtatrabaho, hanggang dito sa Amerika, nag-e-effort talaga ako ng mga MAC lipstick kasi feeling ko yun ang bagay sa akin. Pero ngayon, tinatry ko rin yung mga Maybelline, kasi mga na-try ko yan nung college, nag-aaral ako. So, sa akin, walang problema. So, sa akin naman, very simple lang din naman ako. And kahit dumami yung gamit ko ngayon sa makeup, sabi ko nga sa inyo, dahil nga nag-explore din ako, at saka syempre parating si ate, at least nagdadalaga na siya, mag-uutay-utay na rin siya mag-ayos, na ginagawa rin niya sa Pilipinas. Yun lang, so ako ay magpe-prepare na, i-arrange ko na yung grab ko, and after that, balikan ko kayo kung anong mangyayari for ending of our diary ng ating life balance diary, di ba? Sabi nga, life with balance is napakahirap gawin, pero as a mom, as a busy person ito sa Amerika, tuloy-tuloy lang yung buhay basta as long as ingatan at mahalin mo ang sarili mo, ay talagang magiging masaya ka at magagawa mo ang lahat. So guys, let's go. Parang uulan na naman, parang hindi. So feeling ko malamig siya mamaya. So nakakaingit nga sa Pinas kahit sobrang init, kahit sobrang nag-aircon sila, at di sa nararamdaman na nila yung init. Pero dito sa Amerika, halos May na, first week of May, next week, second week of May na, mag-June na. Sana naman kahit papano makaramdam kami ng medyo, hindi naman ganung grabing init. Parang maramdaman din namin yung summer, di ba? Sana soon, di ba? So see you guys later! Guys, welcome back to our vlog. Nandito na tayo ngayon sa loob ng Starbucks, malapit sa DT's. At guess what? Ka-date ko na ang aking asawang si Sweetie. Sabay na kami magme-merienda together. And bago kami mamili ng mga kailangan namin. Sweetie, mag-hi pa. Sweetie, it's my day. Say hi, Sweetie. Sweetie. Guys, welcome back to our vlog. Tapos na kami mag-coffee ni Sweetie. Nakapag-checkahan na rin kami. And now, nasa loob na ako ng DD's. Sobrang dami. Isipin mo. Nahihilo ka. Bumibili ako ng mga ilang paninda at mga kailangan namin sa bahay. So guys, balikan ko kayo. Medyo magsiseryoso muna akong mag-mini shopping ng konti. And back to you guys later. Let's go! Hi guys! Nandito na kami ni Sweetie sa Home Depot. Ano? Home Depot. Kasi titingin na kami ng pangpintura sa bahay dun sa kusina para ma-refresh siya at konting refresh din sa aming banyo. Ayan. So, magdi-DIY din kami ng yung aming chair sa bar namin. I-refresh lang namin kasi nga naisip namin na wag na munang bumili. Soon na lang. So, ang dami na guys. Too much. Laki ng pantal ko. Sweetie! Ready ba? Let's go!
Hi, sweetie. Guys, let's eat. Mag-dinner na kami ni Sweetie. Happy Friday! Grabe guys, ang sarap ng kinain namin ni Sweetie. Oh. Successful. Yoshi Haru Japanese Ramen. Harap. Guys, welcome back sa aming tahanan. Ayan. Ay, ang lamig-lamig sa labas. Kauwi lang din namin. Si Sweetie nagsha-shower na siya. Ako din magsha-shower na ako. Hindi agad ako, actually kanina pa kami nandito sa bahay. Kausap lang namin yung anak namin, nakipag-checkahan at video call na kami. Ganun din sina mami at daddy. Kasi hapon na ngayon sa Pilipinas or lunch break nila. So, Sabado ngayon sa Pinas, kaya nag-checkahan kami ng anak ko. So, after that, kami ay magbibihis na. And marami rin akong nabili sa Didis na mga ilang paninda para sa aming mga pasabay, para sa May of Collection. And kinuha na rin namin ng asawa ko yung mga what we call this, mga in-order ko din online, yung mga nabili kong iba sa Korea at saka sa Thailand. So konting-konti lang siya kasi hindi ko pa alam kung gaano talaga kalaki yung space. Pero, nung nandun kami, medyo malaki yung binigay niya. So, sabi ng asawa ko, tama na muna itong mga ilang paninda. And mas madami akong tinda ng mga home decor. Kasi, nag-i-enjoy akong mangolekta ngayon ng mga cute and very colorful na para sa kusina. At saka, may mga ilang cutie pie and ang gaganda ng mga t-shirts and blouses pala. Na t-shirt blouses na talagang mga trending ngayon sa Korea na very colorful. Alam mo naman ako, very colorful talaga. Kahit ganito itong suot ko, very shocking color to kung makikita mo to sa personal. And ano pa ba? Yun, halos kompleto na yung mga pambata na natira from Daniela. Siguro i-refresh lang namin tansyahin or may nabili kasi kami yung talagang pang plancha siya para matuwid siya. And this Sunday yata or Monday, magtatag na kami, maglalagay na kami ng price, i-inventaryo na namin, i-encode na namin for 1 week. Then tomorrow morning, wala kami talagang laka, dito lang taga kami sa bahay. And for sure magba-vlog ako kasi mag-general cleaning kami ng bahay and magpipintura kami. Sana ma-vlog ko yun yung aming weekend vlog para naman makapag-diary ako ng ganon. And ano pa ba? Sunday pa kami mag-church. Then, hinihintay pa lang namin din yung isang carpet para dito sa salas. Kasi we decided na palitan na rin yung carpet dito dahil almost 1 year na rin. Medyo madumi na siya. Kahit i-brush mo siya ng yung may sabon na pampatuyo or i-vacuum mo, ay hindi na siya ganun kaano. So, gusto na namin siyang palitan kasi nga para na-refresh din yung bahay kahit walang nagkakalat or nagdudumi. Tapos, dumating na rin yung mga pillowcase ko na na-order with Amazon. Syempre, treat na naman ako ng asawa ko. Maraming salamat sa asawa ko. Very spoiled talaga ako. And, ano pa ba? Yun na lang, papalitan na rin namin yung cortina sa kusina na halos nalinis ko na rin yung bintana niya. Tapos sa kwarto, magkapalit din kami ng cortina na very fresh lang for summer. Kasi yung cortinang yon ipapadala ko lang sa Pinas para magamit ni Mami. Then yung cortina ko rin ditong blue, papadala ko rin yan. And yung nasa gitna, ilo-laundry ko kasi gagamitin ko siya. Then sa CR naman, magpapalit din kami ng mga mat, kagaya din sa kusina. At saka magpapalit din kami ng shower curtain. Kasi yung shower curtain namin almost 2 months to 3 months na. So lalabahan na lang uli namin tas para magamit namin. Pero may pampalit na naman kami.
So, yun lang naman ang mga lilinisan at babaguhin namin. Then, I think next week, pag medyo magaan yung time ko, I have to clean the ref and tsaka yung pantry para pag dating ni mama makapag-grocery, makapagpalengke na rin kami. Yun ang mga plano namin. Kasi, yung mga closet din namin ay ayusin ko rin yung mga damit. And kanina nakapag-shopping din ako sa Didis, yung mga t-shirt na pang summer na pwede ko ring dalhin kapag nag-travel kami ngayong June. Papakita ko na lang sa inyo sila tomorrow. I think tomorrow na lang ako mag-haul kasi medyo mahaba na tong itong vlog ko simula Wednesday na pinagduksong-duksong ko na lang kung ano mga nangyari or anong pwede kong isave as one of my diary na ginagawa namin at buhay-buhay namin dito sa Amerika. Ganito lang naman talaga yung simpleng buhay dito. Trabaho, pahinga, pamilya. Ganun lang. Very simple lang. Basta simple lang iniikutan mo ay talagang you got a peace of mind and happy life lang din talaga na wala masyadong problema or stress. Napakasarap ng routine lang yung ginagawa mo talaga. And ano pa ba? Yung aking pasabay, hindi siya pipick upin ngayong Saturday. Sad to say, Wednesday na daw, sabi ni ate ng alas. But it's okay kasi darating pa rin siya ng last week of June or first week of July. So it's okay lang din. Lalo na konti na lang may mga pagkain at saka yung mga pagkain. Almost 2 years pa yung expiration. Importante yan na para alam natin, para hindi tayo narereklamo ng mga customers natin. And ina-update ko naman sila sa aming group chat or personal ko silang chinachat para updated sila sa nangyayari sa small business naming pasabay. Importante yan. Kasi you have good communications with your customers, ay talagang tuloy-tuloy na maging maayos at maging kontento yung mga mga what we call this, mga business ninyo, diba? And kahapon nga, nag-first collections ako. Namili ako sa Guess, sa Anne Klein. Yung mga ganito, ganyan. Ay, naku, natutuwa ako kasi na-sold out na siya kagabi pagka-post ko sa Facebook at group chat. And maraming nag-PPM sa akin ngayon. Nagpapasabay sila at umu-order sila. Kaya sobrang saya ko talaga. Talagang kahit simple lang yung mga paninda ko na sobrang mura or namamasa ko siya pero may mga branded at may tatak siya ay mabilis siyang mabenta. Kaya I'm so very happy. So yun lang naman po guys. Ikakat ko na yung vlog ko. Yun yung topic natin, no? Diary for life balance. Importante yan. Kailangan nating i-balance ang lahat para hindi tayo napapagod, hindi tayo na-stress, hindi tayo na mga problema. And we have control for everything. Kasi importante yan habang tayo nabubuhay, lalo na kapag tayo nakapag-earn na ng peace of mind sa sarili natin. Kasi, syempre, hindi natin inaasahan na mo, tao pa rin tayo, alam mo yon, and marami tayong dapat pagdaan at harapin, pero sabi nga, 2 prayers at faith lang at pananalig lang sa sarili mo. Doon ka lang, focus ka lang, ano man yung nangyayari sa'yo, nadadapa ka man, may nangyayari, part yun ng buhay, tao ka, nabubuhay ka, at doon ka kukuha ng lesson para maging matatag ka at maging maayos ang lahat. Kasi nga, like kung inuulit, na wala namang perfect life, perfect na tao, lahat nagkakamali, but they always have second chances. Chances uling mabago at ipagdasal ito. Basta alam mo na yung tama mong gawin, 'di ba? And ano pa ba? Yun lang naman at syempre ano mo yun? Ganun lang din kasimple talaga ang buhay, no? Wala naman akong masasabi kasi okay na ang lahat, 'di ba? Very happy. And excited din ako na makilala niyo yung new friend ko very soon. Ano din talaga siya, partner ko siya sa shopping, ayan. So, soon, nag-aisip kami ng content naming dalawa. And then, excited ako sa first date namin. And for sure, magbablog ako at ipapakilala ko sa inyo sila kung sino siya, ayan. So, yun lang naman yung mga nangyaring gusto kong i-share. Talaga namang, you need to balance for everything. Sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa sarili mo, sa paligid mo, sa trabaho mo, and syempre yung personal, sa sarili mo din talaga. Kasi hindi naman kailangan all the time you have to work, pagodin mo ang sarili mo, but you have to think pa rin na makontrol lahat, maging maayos ang lahat, and especially yung faith and yung papagkaroon mo ng peace of mind is very important. At saka syempre yung enjoy lang yung buhay na hindi mo masyadong pinipressure ang lahat,
Hindi yung parang papasok ka para, alam mo yon, sometimes kasi yung, by my experience din, sa mga napapanood ko, sa naririnig ko, sa mga nag-share sa akin, na gusto ko lang din i-share at ikwento yung kailangan mo bang i-compare ang sarili mo sa iba, kailangan mo bang mainggit sa iba, or makipaghabulan sa iba, or kailangan pag may bago ito, gagaya tayo. Parang hindi naman talaga maganda yon. Kasi kalalabasan lang nun, magkakaroon ka lang ng kasalat, hindi magiging maganda yung flow ng life mo. So, for me, the best you can do is talaga, dun ka lang sa alam mong kaya mo, kontento ka, at equal, masaya ka kasi may mga blessing pang hindi mo in-expect din talaga. Yun lang. Life balance din lang talaga. And ang pagiging life balance mo talaga, for sure, nasa sa'yo yan. Kasi ikaw talaga yung gagawa ng buhay mo at kapalaran mo. At ikaw rin ang gagawa ng mga stress at problema mo. Kaya ikaw lang makakapag-decide yan. But for sure, sabi ko nga, lahat ng tao man ay nagkakamali, pero they have chances to, to win a new life again to start, diba? Yun lang masishare ko sa life balance. Kasi you need to balance everything with your work, with your family, your relationship, your commitment to everybody, with your friends, family, relatives, sa mga customers mo. And ikaw din talaga, and you know to handle. And for me, this year, I think I got the best, life balance talaga. And sa dami ko rin namang natutunan, nakasama, mga problema, I think, you learn your lesson. And yung lesson na yun ang magbabaon sa'yo para maging matatag ka at maging maayos ang lahat. Sabi nga, sometimes kapag nadadapa ka at nagkasugat ka at gumaling ito, dun ka natututo na hindi mo na dapat balikan. Hindi ka man perfect, but for sure, kapag focus ka at alam mo na yung ginagawa mo, nasa tamang kalalagyan ka nun. Yun lang masasabi ko at the end of my vlog. Thank you guys for watching my vlog for my daily diary. Simula Wednesday, insert ngayong Friday, and weekend na naman. So, time to relax, to chill. Pag weekend talaga is mas magandang ipahinga mo rin yung katawan at isip mo. Kasi hindi naman palaging you need to work and earn something. You have to be respect for yourself din para mas madami kang magawa at patuloy kang maging masaya. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next diary vlog. Maybe tomorrow or after tomorrow. So guys, good night everybody. Bye! Some reverie, I'll lay down in your arms, and there's where I wanna be forever. I used to have low self-esteem.